Alam mo ba yung feeling na ikaw yung laging habol ng habol tapos siya? Parang wala lang. Ang sakit, no? Pero isipin mo to. Paano kung baligtarin natin ang sitwasyon? Paano kung may mga psychological hacks na magtutulak sa kanya mismo para siya ang habulin ka? Hindi ito magic. Hindi rin ito manipulation. Psychology ito. Tropa. At sa video na to, isa-isahin nating bubuksan yung sikreto kung bakit ang isang tao biglang nagiging interesado kapag akala niya mawawala ka. Sa video na to, pag-uusapan natin ang unang hack na matindi ang epekto sa utak ng tao. Ang tawag dito, scarcity effect. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Lahat tayo dumaan na sa ganitong sitwasyon. Ikaw yung laging unang nagme-message. Ikaw yung laging nag-aaya. Ikaw yung laging available, tipong kahit 3 AM kung mag-reply siya, andun ka. Ang ending, hindi ka pinapahalagahan. Bakit? Kasi sa psychology, kung anong madali hindi masyadong pinapansin. Para kang libreng wifi. Oo, gamit ng gamit, pero walang nag-aalaga. Isipin mo na lang. Kapag libre ang pagkain sa isang party, walang pake yung tao kung may natira or wala. Pero kapag siya mismo ang bumili ng mahal na meal, paniguradong ubos yan kahit butil ng kanin. Ganito rin sa relationships. Kung ikaw yung laging libre, laging andyan, laging oo, nawawala yung value mo. Ngayon isipin mo, ilang beses ka nang na-scene-zoned? Ilang gabi ka nang naghintay ng reply na hindi dumating? Ilang beses mo nang naramdaman na parang ikaw lang yung nag-e-effort? Masakit kasi ramdam mo na parang wala kang halaga. Para kang tumatakbo sa marathon na ikaw lang ang humahabol. Samantalang yung target mo, naglalakad lang, chill, parang wala lang. At ito pa yung masakit, kapag hindi ka nagparamdam, biglang siya pa yung curious. Uy, anong ginagawa mo? Bakit di ka nagme-message? Parang kabaligtaran, di ba? Ang tanong, bakit siya ganon? Simple lang, kasi naramdaman niya yung kakulangan, na parang, oops, baka mawala na to ah. At sa utak ng tao, anything na rare, scarce or limited, nagiging mas valuable. Hack number 1, scarcity effect. Sa simpleng salita, kapag hindi ka laging available, mas lalong tumataas yung value mo. Hindi ibig sabihin na magpapaka-hard to get ka ng OA. Ang ibig sabihin maglagay ka ng healthy distance. Ipakita mong may sarili kang mundo at hindi umiikot lahat sa kanya. Kung dati ikaw yung laging unang nag-go good morning, this time hayaan mong siya ang maunang mag-initiate. Kung dati every minute nagre-reply ka, subukan mong maghintay ng konti. Hindi para mainis siya kundi para ma-reset ang dynamics. Parang Netflix series yan. Kapag lahat ng episodes available agad, binge-watch siya tapos na. Pero kung once a week lumalabas yung episode, mapipilitan siyang maghintay, mag-antay, at mas ma-excite. Kung lagi kang available para sa kanya, try mong maglaan ng oras para sa sarili mo. Mag-gym, mag-invest sa hobby, lumabas kasama ang barkada, o kahit magbasa ng libro o manood ng pelikula na hindi niya alam, kapag nakita niya na may sarili kang mundo, bigla niyang mararamdaman na hindi ka basta-basta. Ikaw yung taong may value, at hindi libre lang. Para kang limited edition sneakers. Kung nakatambak lang sa mall at walang bumibili, walang pakialam yung tao. Pero kung makita nilang sold out sa lahat ng store, bigla silang magkakandara pa para makuha. Ganon din sa love life. Kapag sobra kang available, nawawala yung thrill. Pero kapag may kaunting scarcity, siya mismo ang maghahanap ng paraan para makuha ka. Bakit effective ito? Kasi sa utak ng tao may tinatawag na scarcity heuristic. Ang ibig sabihin kapag may bagay na bihira o mahirap makuha, automatikong tumataas ang perceived value nito. Kaya nga yung mga tickets na limited seats only laging sold out. Kaya yung mga one-day sale, laging dagsa ng tao. Ang scarcity, automatic trigger sa utak ng tao na, kailangan ko to bago mawala. At guess what, ganito rin gumagana sa attraction. Kung iniisip mo na sapat na yung pagiging hindi laging available, teka lang, kasi may susunod na level pa yan. Dahil minsan hindi lang sapat na di ka lagi andyan. Kailangan din nilang isipin, ano kayang meron sa kanya na hindi ko pa alam? At dito papasok ang dalawang psychological hacks na sobrang lakas. Mystery gap at push-pull technique. Ito yung mga sikreto kung bakit kahit simpleng tao ka lang, bigla kang nagiging parang puzzle na gusto nilang buuin o game na gusto nilang laging laruin. Isipin mo to. Kapag nakilala ka ng isang tao at inilahad mo agad lahat ng tungkol sa'yo, from childhood stories hanggang sa mga plano mo next year, ano ang mangyayari?
minsan mawawala na agad yung excitement kasi wala ng mystery. Ganon din kapag sa relasyon, sobra kang predictable. Alam niya kung anong oras ka gigising, alam niya lahat ng gagawin mo sa buong linggo. Alam niya na kahit anong oras isang message lang andun ka. Kung ganon, saan pa papasok yung thrill? Wala na. Para kang librong binasa mula umpisa hanggang dulo sa isang upuan. Oo, naintindihan ka, pero wala nang rason para balikan ka. Ngayon isipin mo yung mga taong nagparamdam sa'yo dati. Pero nung nakilala mo na ng husto, biglang nawala yung interest mo. Bakit kaya? Kasi tao tayo, at ang utak natin programmed para maghanap ng bagong stimulus. Kapag alam na natin lahat, nagiging boring. Ang masakit dito, kapag ikaw yung todo effort, todo kwento, todo open book, minsan nauuwi ka sa pagiging background character sa buhay ng isang tao. Masakit isipin pero totoo, minsan hindi ka nila binibitawan dahil special ka. Binibitawan ka nila kasi wala ng thrill. At kung hindi mo ito babaliktarin, lagi kang matatalo sa laro ng attraction. Hack number 2, mystery gap. Ang ibig sabihin nito, mag-iwan ka ng puwang sa kwento mo. Hindi lahat kailangan mong sabihin agad. Kapag may nagtanong, anong ginagawa mo? Instead na sagutin agad ng, wala, nasa bahay lang nanonood ng Netflix. Subukan mong maglagay ng konting twist. May ginagawa akong exciting ngayon, pero baka kwento ko na lang kapag nagkita tayo. Boom! Na-trigger agad yung curiosity. Kung lahat ng lakad mo, lahat ng kinakain mo, lahat ng iniisip mo nakapost, nawawala yung thrill. Subukan mong minsan mag-upload ng simpleng litrato, pero walang context. Isang smile lang o kaya isang lugar na hindi mo tinag. Ano mangyayari? Magtatanong siya. Uy, saan to? Sino kasama mo? Ano nangyari dito? Parang trailer ng pelikula. Hindi lahat nakikita pero dahil bitin napipilitan silang abangan ang buong kwento. Parang Korean drama yan. Kung sa unang episode pa lang binigay na yung ending, wala nang manonood. Pero dahil bawat episode, may cliffhanger. Kahit antok na antok ka na sa madaling araw, mapipilitan ka pa ring manood. Ayon sa psychology, ang utak ng tao programmed para mag-seek ng closure. Kapag may bagay na bitin, nagugulo ang isip natin hanggang makuha ang buong sagot. Ang tawag dito ay Zeigarnik effect. Kapag nag-iwan ka ng misteryo, automatic silang maa-attract kasi gusto nilang tapusin ang open loop na iniwan mo. Hack number 3, push-pull technique. Ano ba ang push-pull? Ito yung laro ng attraction kung saan minsan nilalapit mo siya, minsan nilalayo. Parang sayaw. Hindi ka static. May rhythm, may flow. Habang nagtitext kayo, sobrang saya ng usapan. Sabay bigla mong sabihin, okay, stop muna ako, may kailangan akong gawin. Talk to you later. Bitin siya pero at the same time naalala niyang masaya yung moment bago ka umalis. Kaya gugustuhin niyang balikan yon. Kapag magkasama kayo at naglalakad, minsan lapit ka. Kwento kayo, tawanan. Tapos bigla kang aatras ng konti, magbibigay ng small space, tapos babalik ulit. Parang laro, hindi predictable. Para itong roller coaster. Kung puro diretso lang, walang thrill. Pero dahil may taas-baba, may sudden turns, nagiging exciting yung ride. Ganon din sa attraction. Hindi laging close, hindi rin laging malayo. Yung balance ng lapit-layo ang nagpi-fuel ng desire. Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung technique kung saan ang reward ay hindi laging predictable. At alam mo ba? Ito ang pinaka-nakaka-addict na uri ng reinforcement. Parang slot machine sa casino. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo pero dahil unpredictable, mas lalo kang nahohook. Ganito rin gumagana ang push-pull. Kapag hindi ka lagi consistent, mas lalo silang ma-addict sa attention mo. Kung akala mo hanggang thrill at curiosity lang ang laro ng attraction, teka lang. Kasi may mas malalim pa dyan. Dahil minsan, hindi lang sapat na interesado siya sa'yo. Kailangan, maramdaman din niya na ikaw ang highlight ng mundo niya. At dito papasok ang dalawang pinakamalupit na psychological hacks, social proof at emotional anchoring. Kapag natutunan mo to, hindi lang habol ang gagawin niya. Ikaw mismo ang magiging dahilan ng mga emosyon na hinahanap-hanap niya araw-araw. Ganito ang madalas na struggle ng maraming tao sa relasyon o ligawan. Paano ko mapapakita na valuable ako kung hindi naman niya ako pinapansin? Minsan kahit gaano ka ka-sincere, kahit gaano ka ka-effort, parang hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi attraction doesn't work on effort alone. Hindi porket todo bigay ka, automatic na special ka na sa paningin niya. Kumbaga sa produkto, hindi porket ikaw yung pinaka-functional, ikaw na ang bibilhin.
Minsan mas pipiliin ng tao yung brand na sikat, yung ina-appreciate ng iba, o yung may magandang packaging. Masakit, di ba? Yung tipong may mas mabait, mas consistent, mas loyal. Pero bakit parang sila yung laging naiiwan? Samantalang yung mga tipong chill lang, minsan pa nga bad boy vibes, sila pa yung hinahabol. Bakit ganon? Kasi sa utak ng tao may isang napakalakas na trigger na halos automatic. Kung nakikita nilang maraming taong may gusto, o may mataas na tingin sa'yo, mas lalo silang naengganyo. Kung nakikita nilang ikaw ang nagdadala ng saya, excitement at energy, kahit wala kang masyadong effort, ikaw ang mas pinapansin. At kung hindi mo ito magagamit, baka forever kang maiwan sa friend zone. Hack number 4, social proof. Kapag nakikita ka niya na masaya kasama ang tropa, na ikaw yung palaging may kwento, o ikaw yung masayahing kasama, bigla siyang magkakaroon ng tanong sa isip niya. Bakit ang saya nila kasama siya? Ano kaya meron siya na hindi ko pa nakikita? Hindi kailangan magpakapabibo pero simple lang. Upload ka ng picture na nag-i-enjoy with friends. Kwento ka ng small wins sa buhay, promotion, bagong hobby, simpleng achievement. Hindi ito pagmamayabang. Ang tawag dito ay pagpapakita ng value. Kasi sa utak ng tao, kung maraming tao ang natuwa sa'yo, baka may reason kung bakit ka valuable. Para kang limited edition sneakers. Kung nakikita nilang ang daming taong gustong bumili, kahit hindi naman nila kailangan, bigla nilang maiisip, uy, baka kailangan ko rin to. Ganun din sa attraction. Kung nakikita niyang may ibang tao na interesado or na-appreciate ka, mas lalo siyang ma-attract. Sa psychology, ito ang tinatawag na social validation principle. Ang utak ng tao ay naghahanap ng clues mula sa environment kung ano ang valuable o hindi. Kapag nakikita nilang maraming tao ang may gusto sa isang bagay, automatic nilang iniisip na valuable din yon. At kung makikita niyang ikaw ang may social proof, hindi niya maiwasang ma-intrigue at ma-attract. Ngayon, ang tanong, paano mo gagawing mas personal? Hindi lang nakikita niyang valuable ka, kundi ikaw mismo ang magiging dahilan ng saya, kilig at excitement niya. Dito napapasok yung panghuling hack, emotional anchor. Hack number 5, emotional anchor. Ito yung paggawa ng mga emosyon at memories na kapag naalala niya, automatic na ikaw ang may isip niya. Gumamit ka ng unique na tawag sa kanya na ikaw lang ang gumagamit. Kapag narinig niya yung word na yon sa ibang context, ikaw agad ang papasok sa isip niya. Mag-create kayo ng inside joke na sa inyong dalawa lang naiintindihan. Kahit simple lang, basta kapag naalala niya, ikaw ang automatic na magpa-flash sa isip niya. Kapag may bagay kayong sabay na ginawa, kahit simpleng pagkain ng street food or pag-attend ng isang event, gawin mong memorable. Para sa susunod na makita niya ulit yung pagkain o lugar, ikaw agad ang maalala niya. Para kang paboritong kanta, kapag narinig niya sa jeep or sa radyo, hindi niya mapipigilang maalala yung taong kasama niya nung narinig niya yon sa pinakamasayang moment ng buhay niya. Ganun ang emotional anchor. Ikaw yung soundtrack ng emosyon niya. Sa neuroscience, ang tawag dito ay emotional association. Kapag may tao o bagay na paulit-ulit na konektado sa isang emosyon, nagiging automatic trigger ito. At kapag ikaw ang trigger ng saya, excitement o kilig niya, mahihirapan siyang alisin ka sa isip niya. So ayan, kompleto na ang 5 psychological hacks. 1. Scarcity effect. 2. Mystery gap. 3. Push-pull technique. 4. Social proof. 5. Emotional anchor. Kapag ginamit mo ito ng tama, hindi ka lang basta option sa paningin niya. Ikaw mismo ang magiging taong hahanapin at hahabulin niya. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagtaas ng value mo at pagbibigay ng tamang rhythm sa relasyon. Kung gusto mong habulin ka, hindi sapat na tumakbo ka palayo. Hindi rin sapat na manatili ka lang. Kailangan mong matutong sumayaw sa pagitan ng presence at mystery, ng saya at challenge. Dahil sa huli, ang tunay na hinahabol ay yung taong may sariling halaga, pero marunong ding magbigay ng emosyon na hindi malilimutan. Kung may natutunan ka sa video na to, comment mo sa baba ng "Ako na ang hahabulin" para makita natin kung sino yung mga ready na mag-level up sa love life nila.